yung mga kapal Papagas in the mix. So yun na nga mga kapositive, no? Magandang araw sa inyo. Konting update lang sa ating nire-rebuild na Mio Sporty 2011 model, no? At eto na, dumating na yung mga pyesa natin, okay na lahat. Konting recap lang, dinala sa atin ni client tong Mio Sporty niya na maraming sakit, especially sa kanyang makina, no? Nung chinek ko kanyang makina, nung ating binuksan na yung block tsaka yung head, nakita natin na nagkaroon ng bara yung daluyan ng langis from block to head, no? So syempre alam niyo naman pag nabarahan yung daluyan ng langis, tuloy-tuloy na yan. So walang langis na dumadaloy diyan. Ang mangyayari is pag natuyuan, ayan, magiging ganito na ang inyong cam shaft. Ayan, nakita niyo naman, puro gas-gas na. Ayan, may alog na din yung kanyang o-ring, natuyo na rin. Siyempre, pag natuyo na yung camshaft, nagkagasgas na, damay na rin dyan yung kanyang rocker arm. Yung rocker arm niya, ayan yung paddle, talagang wasak na din, gasgas na. Oh my God. Intake exhaust, talagang pudpud na rin, no? Gastos malala. Pag ganito. Ayan. At ang pinaka concern ko pa dyan is yung kanyang block. Ito yung kanyang block na nakakabit, no? So, sa block niya mga capacitive, nagkaroon ng problema yung valve, especially intake. Yung exhaust kasi medyo may galaw, pero mas magalaw yung kanyang intake. Na aning-aning ako, kumuha muna ako ng opinion para at least sure ako. At yun nga, no, confirm naman na talagang may alog yung kanyang valve guide. Ayan yung nasa gitna mga capacitive. Ayan. So itong intake, meron siyang alog na left and right. So kahit gahibla lang ng buhok yan, basta gumagalaw, ang disadvantage niyan, kahit anong tono mo sa carburetor, hindi siya tutugma. So nakabili tayo ng second hand ng head, ayan, sa tropa. Ayan. Big shout out Kuya Eric. Ito yung kanyang intake. Ayan. Nilinisan ko na kaya medyo may mga basa-basa na WD. Ayan, sa intake niya, ayan, wala na siyang galaw compare dun sa stock. Compare dun sa nakakabit sa kanya nung una, no? Ito, wala na. Ayan, so, maganda na ang compression nito. Ay, mali. Ayan. Ayan, wala na siya. So, less hassle kasi meron tayong nakuhang ganitong stock na head, no, at stock na valve guide. Ayan. So although pwede pa naman yun, pwede pa naman itong may tamang stock valve guide niya. Papalitan lang yan. Bili lang kayo sa mga motor shop. Sa Yamaha, tinanong ko Diyos mio. intake pa lang 900 na. Ito pa lang yun, 900 na yan. Hindi pa kasama yung exhaust. Alam ko nabanggit niya 600 to. Kasi magkaiba ng sukat. So, ito na ikakabit ko yung nakuha natin sa tropa. At ikakabit ko na lang yung kanyang retainer, yung spring, tsaka yung kanyang camshaft. So, yung camshaft niya, si client na rin yung pumili. KSR. Ayan. Doon to nabibili sa sa B3. Ayan. Sa B3 Motor Shop. So, okay naman yung kanyang bearing. Ayan. Smooth naman. So, siyempre, lalagyan pa natin siya ng langis, no? So, yun lang naman yung konting update, no? Medyo napapahaba na yung kwento ko. Sarap kasi magbuo Kaya, sa mga nagpapabuild dyan, ayan. So, ganito lang talaga ako. Mas gusto ko yung hindi pressure, hindi yung one day buo lang. Mas para at least mas sure yung pagbubuo ng makina, no? Katulad nung sa Mio Sporty ko. Ayan, so salamat sa tiwala, Sir Ray. At ito, ngayong araw bubuuin na natin to, kakabit na natin yung block.
Ayan, so nabuo ko na yung kanyang head, pati yung kanyang block. Okay na, nilagay ko na rin yung manifold ng makina. At yun nga no, na-timing na rin natin siya. Ang valve clearance niya is 5.6. At wala naman akong narinig na tumutukod, so all goods na siya. So naglagay ako ng base gasket, pero sa head gasket hindi ako naglagay para at least maganda-ganda yung kanyang compression. At eto, nag full drain ako. At ito na lang yung nakuha. Oh my God. So kulang-kulang mga 300 ml na lang siguro to. Ayan, dito ko siya kinuha sa ilalim. Size 14 yung bolt. So next project yung CVT na para at least mabuo na siya. At isusunod ko na yung kanyang chassis. So, nakaubos tayo ng 2 degreaser dito sa makina pa lang, gawa nung napaka grasa niya at maputik, especially sa part na to. The next day. So yun na nga mga kapasitive, no, kahit makulimlim, tatapusin. Ayan, so ito na yung makina ni client, no, at dumating na rin or kinuha, pinick up ko na rin yung kanyang mga pyesa, no, which is brake pad, brake shoe, belt, syempre yung kanyang ADNOC oil. Ayan, at yun nga, no, pinaregroove ko na rin ang kanyang pitch bike bell sa Gayuma Machine Shop, no. Ayan, highly recommended ang Gayuma Machine Shop, no. So quality yung gawa nila. Then ano pa ba, yun nga, nakakuha tayo ng clutch plate o housing, clutch housing ng Mio Sporty, dahil yung kanyang clutch housing may tama na, meaning kung mapapansin nyo, may siwang na yung kanyang lining, so hindi na pantay yung kain. Oh my So God. today, ito nga ang aking gagawin, buong CVT, tapusin na natin, then kakabit ko yung kanyang brake shoe para at least all set na. Yung kanyang engine cover, ayun, binabaran ko, ayan, kasi nga nuknukan ng kapal yung langis, no, na kumapit. Tapos napansin ko ito, yung kanyang pan cover basag na at sira na rin yung ilalim, wala nang kapitan. So ito na lang kumakapit, tsaka itong isa sa baba. So good news naman, meron naman tayong pamalit. So ililista ko na lang. So sasabihin ko na lang kay client na yun nga, pinalitan ko na lang to. Then meron pa siyang shroud. Ayan, so lagay natin yan. Pero ito yung concern ko sa lahat, dahil nga sobrang kapal. Talagang putik na kung sa putik. So yun na nga mga kapasitive, no, tapos na tayo sa stage 1, which is yung makina ng Mio Sporty ni Sir Ray, no. So next naman natin is yung kanyang chassis, which is stage 2. Hindi ka magsalita. Dahil sa ipin. Sorry. Yun nga, no, stage 2 na tayo ng ating pagre-restore o pagre-rebuild ng Mio Sporty ni Sir Ray. Kung makikita nyo naman, talagang naglawa ng gusto yung kanyang langis na tumalsik before, no. Oh my Ito God. basic lang naman. Gagawin ko tatanggalin ko lang muna lahat, pati wiring, para at least mawala yung kanyang mga grasa. Tsaka habang nililinisan ko siya, hindi mabasa yung mga wire para hindi magsanhi ng grounded, no. Tapos tsaka natin siya lilinisan ng AC care. Nabanggit ko na rin sa cliente natin yung mugs, especially rare mugs niya. Yung pinaka-hub, malalim na yung hukay. So sabi niya nga kasi, dire-diretsong 12 years, walang palitan, walang linisan, nahukay na siya, lumalim na yung pinaka-hub niya. So nabanggit ko na, so bahala na siya kung gusto niyang palitan or mag-stay pa rin siya. Pero para sa akin, kailangan palitan. The next day. All goods na yung motor ni client, so nakatayo na uli siya. Ayan, so dahil naayos na natin yung kanyang front area, which is yung kanyang handlebar, T-post,
yung kanyang front shock. Ayan, naayos na natin, nalagyan na natin ng tamang sukat ng pork oil. So ngayon, kahit makulimlim, ang gagawin ko yung kanyang batok, panel gauge, yung kanyang gas tank, yung kanyang rear fender. Ayan, so para at least maayos na natin, pwede na natin siyang patakbuhin. May mga konting pipinturahan lang para at least presentable at syempre mapil naman ni client na na-restore yung motor niya, no.